May mga pagkakataon ba na nararamdaman mo, hindi mo na alam yung gagawin sa buhay? Yung tipong walang direksyon, magwo-work ba yung plano? O hindi kaya, baka magsayang ka lang ng pera at oras. Ito subukan mo kabayan, gabay medalyon pangkalahatan. Simbolo ng pag-asa, gawang Pilipino, gawang lokal. Ano ang bisa? Lucky charm pampaswerte at gabay. Sa career, health, love life and finance. Ang simbolo na nasa gitna ay old tattoos ng mga Pilipino, travelers and compass. At ang mga salita na nakapalibot ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino, na ang ibig sabihin, kalakasan, kayamanan, kalasag at katalinuhan. Kasama din dito ang 6 na sangkap na hinalo habang kinukurba ang medalyon. 6 na pangkalikasang sangkap. Tawas tapol, leklay, diamante negra at 3 lihim na sangkap. 6 na antingero sa Negros ang nagbasbas at bumuhay sa medalyon kasama ang orasyon at guideline sa package. Available ito sa necklace version, bracelet version at keychain version. Kung interesado ka kabayan, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Carlo. Taong 2010, bayan ng Santa Clara. 2:00 ng hapon nang magising ang binatang si Carlo. Napuyat dahil dumayo pa sila ng pinsan na si Alex sa fiestahan sa kabilang baryo. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto upang pumunta sa banyo. Nang mapansin si Nanay Linda na may sinisilip sa bintana. "Nay, ano pong sinisilip niyo dyan?" Sinenyas ni Linda si Carlo na lumapit sa tabi niya. Kagad itong lumapit at nakisilip sa bintana. Doon nakita ang kaganapan sa kapitbahay. "Ano pong meron kina Ate Ninya, Nay? Bakit ang dami pong tao sa bahay nila?" "Batay sa narinig ko, parang wala na yata yung lolo niya." "Naku, wala na po si Kadoming. Anong oras daw po namatay?" "Mga 9:00 kanina. Palibasa kasi tanghali ka kung gumising eh. Nahuli ka sa balita. Ay nako talaga mga kabataan ngayon." Kasi Nay, ginabi kami ni Alex eh. Pero ano po yung kinamatay ni Kadoming? Kapon lang ng umaga nakita ko pa yun eh. Bumili sa tindahan ni Aling Nena. Ang sabi atake daw sa puso." "Naku, kawawa pala si Kadoming." "Oo nga eh. Mamaya pumunta tayo doon, makikilamay tayo." Nagpunta na sa kusina si Linda. Naiwan si Carlo na nakatingin pa rin sa kapitbahay. Bagya itong nalungkot sa sinapit ni Kadoming at naiwang pamilya. Lalong-lalo na si Ninya dahil alam ng lahat na mahal nito ang lolo Doming niya. Kinagabihan ay nagpunta nga sina Linda at Carlo kasama ang pinsan nitong si Alex sa lamay. Marami na rin ang mga taong bumisita noon. Kaya naman si Linda na lamang ang pumasok sa bahay. Naiwan ang dalawa sa labas. Habang nakatambay, nagkwentuhan muna sila. Ngunit natigil nang may mapansin si Carlo. "Alex, tignan mo yung lalaki oh. Nakatayo sa may halamanan. Parang ngayon ko lang nakita dito sa atin yan ah." Nilingon ni Alex ang sinasabing lalaki ni Carlo. "Ayun ba? Si Mang Melchor yan." Tugon ni Alex. "Oh, bakit mo naman kakilala?" "Madalas yan bumibili ng tindang ulam ni Mama eh. Alam ko nga ang paboritong ulam niyan. Hulaan mo kung ano." "O anong paborito niya?" "Dinuguan pare." "Oh, pareho pala kami ng paborito eh." "Bakit? Aswang ka rin ba?" "Ha? Anong aswang ka dyan?" Wala. Halika na nga sa loob ng bahay. Baka mayroong sopas." Hindi maalis ang tingin ni Carlo sa lalaking si Melchor. Kaya naman itinulak siya ni Alex papunta sa pinto ng bahay.
Bandang 12:00 ng gabi, nagpa siyang umuwi sina Carlo. Habang palabas ng bakuran, muling napansin si Melchor na naroon pa rin sa may mga halaman. Hindi na masyadong pinansin. Tumuloy na lamang sa pinakamalapit na tindahan sa kanila upang magpagpag. Ikatlong araw na ng lamay ni Kadoming, hindi na ganun karami ang taong bumibisita. At dahil kapitbahay lang ni Carlo sila Nina, palagi silang pumupunta ni Alex doon. Kaso nga lang ng gabing iyon, bigo ang dalawa na makabisita. Nagpatulong kasi ang kapatid ni Carlo sa isang proyekto kaya gabi na natapos. Kinabukasan ay nagising si Carlo dahil sa ingay ng mga tao mula sa labas. Dali-daling lumabas ng kwarto upang mag-usisa kung anong rason bakit maingay. Bumungad kagad sa kanya ang kumpol ng tao na nasa harapan ng bahay nila Nina. "Nay, ano pong meron kila Nina?" Tanong niya kay Nanay Linda na kunwari ay nagwawalis sa bakuran nila ng mga tuyong dahon. Lumapit ito kay Carlo at bumulong. Ang sabi, nawawala daw yung katawan ni Kadoming." Nagulantang si Carlo sa sinabi ng nanay niya. Ang kaninang inaantok pa, biglang nagising sa balitang natanggap. Paano mawawala yung katawan ni Kadoming? Hindi naman pwedeng maglakad yun, patay na yun eh. Hinampas siya ng walis tingting ng nanay. Puro kakalokohang bata ka. Masamang magbiro sa patay ha. Si nanay naman, hindi naman ako nagbibiro eh. Paano mawawala yung bangkay? Malamang may kumuha, kaya nga nawawala eh. 3:00 ng madaling araw nung mawala ang bangkay. Nakatulog yung bantay eh. Pagkagising nila, puno na ng saging yung nasa loob ng kabaong. Nangilabot ang buong katawan ni Carlo sa kwento ng ina. Sa tanang buhay, ngayon lamang siya nakarinig ng balita na ninakaw ang patay. Ano ba naman yan? Sino kaya magnanakaw ng bangkay ni Kadoming? Walang may alam, pero malakas ang kutob ng mga kapitbahay natin. Balbalang kumuha kay Kadoming. Ang balbal, isang uri ng halimaw na maaaring may halintulad sa isang aswang. Ang kaibahan nito sa aswang, mga bangkay o mga patay ang kinakain ng mga balbal. Samantalang ang mga aswang naman, kumakain ng mga buhay na tao, partikular na ang mga sanggol sa sinapupunan ng mga buntis. Nagtataglay ito ng mabahong amoy. Ang bawat bangkay na hinahawakan nito, pinapalitan niya ng katawan ng puno ng saging. Nay, hindi naman totoo yung balbal eh. Huwag mo nga lakasan yung boses mo. Baka nasa tabi lang yung mga yun. Si nanay nagpapaniwala sa mga ganyan. Lumayo nga po kayo kay Aling Auring kung ano-ano yung nasasagap nyo eh. Nang dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng malawak na paghahanap ang mga mamamayan ng Santa Clara. Ilang araw din ang inabot nito. Ngunit wala ni isang bakas ng katawan ni Kadoming ang natagpuan sa kahit saang sulok ng baryo. Tulad ng hinala ni Linda at Aling Auring, ang balbal ang naisip ng mga tao, pangunahing salarin sa nangyayari. Bagamat hindi naniniwala, palagi pa ring sumasama sa paghahanap sina Carlo at Alex. Napadpad na tayo rito malapit sa paanan ng bundok. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakikita. Oo nga eh, ilang araw na tayo naghahanap eh. Walang usad. Patuloy lang sa paglalakad ang dalawa nang may maapakan na matigas na bagay si Carlo. Teka, ano ba to? Pinagmasdan nilang mabuti ang natapakan. Nagkagulo ang dalawa nang makumpirma. Buto ng tao ang natapakan ni Carlo. Pare, yan yata yung buto ni Kadoming eh. Naku po, natapakan ko pa. Napansin ng kasama nila mula sa baryo. Nagkakagulo ang dalawa. Kaya naman lumapit ang kapitbahay na si Mang Robert. Ano bang pinagkakaguluhan yung dalawa?
Nilingon ni Carlo ang lalaki. Kagad na pinakita ang buto sa lupa na kanina lamang ay natapakan niya. Mang Robert, meron pong buto! Sinundan ni Robert ang direksyon kung saan nakaturo ang kamay ni Carlo. Nakita niya ang sinasabing buto. Ay siyaga! Ay buto nga yan! Mang Robert, hindi kaya kay Kadoming yung buto na yan? Tinawag ni Mang Robert ang kanilang mga kasama. Ipinakita ang nakitang buto. Hinala ng ilan, yon ang buto ni Kadoming. Kaya naman kagad silang naganap ng naglalakihang talahib sa lugar. Nagbabakasakali na makita pa ang ibang parte ng katawan. Maya-maya ay sumigaw ang ilan sa mga kasama. Natagpuan ang iba pang buto ni Kadoming. Nagsipagpuntahan sina Carlo sa itinuturong parte ng lugar. Tumambad sa kanila ang isang kalansay. Makikita rin, sira ang barong na suot ni Kadoming noong nakaburol ito. Mga kasama, walang duda, si Kadoming nga to. Teka, yung balbal ba yung may gawa nito sa bangkay ni Kadoming? Hindi imposible. Mukhang tama nga si Auntie Linda. At ang iba nating mga kapitbahay. Balbal talaga yung pwedeng gumawa nito. Naging mabuting tao at mamamayan ng Santa Clara si Kadoming. Walang sino man ang nagawa niya ng masama. Siguradong hindi tao ang gumawa niyan sa kanya. Tama kayo mga bata. Balbal nga ang nakikita kong salarin sa pangyayaring ito. Tignan niyo mga buto. Sabay na tumingin si Carlo at Alex sa mga buto. Kung mapapansin niyo, wala nang natitirang laman sa katawan ni Kadoming. Talagang sinaid. Kung ito ay ninakaw lang para ipatapon dito sa pana ng kabundukan, dapat naagnas pa. Pero ngayon, purong buto na lamang. Tumango ang dalawa, sumang-ayon sa sinabi ni Mang Robert. Mahirap man paniwalaan, dapat doble ingat ang mga taga-baryo. Sasabihin ko kay Kapitan na utusan ng mga tanod na magpatrol tuwing sasapit ang gabi para sa kaligtasan ng lahat. Kaso hindi ba mas maganda? Dapat huliin ng mga balbal? Paano mong huhuliin ang nilalang na ni minsan na hindi mo pa nakita sa tanang buhay mo? At sa kapanigurado, hindi mo rin mahuhuli. Pabuti pa magsiwi na kayo mga bata kayo. Lumalalim na ang gabi. Nagpasya ang dalawa na umuwi dahil sa sinabi ni Mang Robert. Habang naglalakad, hindi nila maiwasang pag-usapan ang nasaksihan kanina. Pare, paano kaya kapag nakita natin yung balbal habang pauwi? Aba syempre tatakbo ko. Ano bang itsura nun? Alam mo, nung narinig ko kay Aling Auring yung tungkol sa balbal, nagtanong-tanong ako. Napagalaman ko mukha daw tao na parang paniki. May mahabang kamay sa kakuko. Mahaba din daw yung dila. Sabay nilang inisip ang itsura. Pareho silang nangilabot. Nasa kalagitnaan sila ng pagtatakutan ng isang lalaki ang biglang lumitaw sa hindi kalayuan. Nakatayo lang ito sa ilalim ng posteng may kumukurap-kurap na ilaw. Pare, nakakatakot yung lalaki sa may poste Baka yan yung balbal na sinasabi nila. Tatakbo ba tayo? Bilisan na lang natin maglakad pare. Hindi na nakasagot si Alex. Inunahan nito ng takbo ang takot na nararamdaman. Napatakbo na lang din si Carlo. Sa pagdaan nila sa harapan ng lalaki sa poste, unti-unting bumagal ang pagtakbo ng dalawa. Dahil napansin nila, normal na tao lang ang nakatayo sa may poste. Si Mang Melchor ba yan? Oo, si Mang Melchor nga. Ano ginagawa niya dyan sa poste? Nananakot ba siya ng tao? Nang makalagpas sa harapan ng poste, nagmadali uli silang maglakad. Nang mga oras na yon ay iisa lamang ang naisip nila. Bakit ganun? Amoy nabubulok. Oo nga nasusuka ako. Bilisan natin. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang tahanan nila Carlo.
Hinihingal pa ang dalawa. Napansin sila ni Nanay Linda. Oh, ano bang nangyari sa inyo? Para kayong hinabol ng aso ah. Natatawa si Aling Linda sa itsura ng dalawa. Samantala, hindi makasalita si Carlo at Alex. Nang makahinga ng maluwag ay nagtanong na ito. Nay, si Mang Melchor kasi, nakatayo dun sa may poste oh. Nakakatakot eh. Oo nga auntie, hindi siya kumikilos eh. Tapos pagdaan namin amoy nabubulok. Ano ka mo amoy nabubulok? Malansang nabubulok ba? Tumango ang dalawa. Nabalisa si Linda sa naging sagot ng mga ito. Ikinandado ang pintuan. Sinarado ang mga nakabukas sa bintana. Wala nang lalabas sa inyong dalawa ha? Dito ka na matulog, Alex. Eh bakit naman po? Hindi po ako nakapagpaalam sa nanay ko. Baka makasalubong niyo uli yung balbal. Mas mabuting nandito lang kayo. Hindi na muling umimik si Linda. Naiwan ang dalawang binata sa sala ng kanilang bahay na puno ng katanungan. Hindi nila mawari kung tama ba ang hinala na si Mang Melchor ang balbal o talagang natakot lang ang kanyang nanay sa sinabi nila. Lumipas na ang mga araw. Hindi pa rin humuhupa ang bali-balita tungkol sa nangyari sa bangkay ni Kadoming. Marami ang naging opinyon ng mga tao sa pangyayaring iyon. Merong nagsasabi na may lihim na kaaway daw si Kadoming. Ang iba ay baka dahil daw sa ipinagbabawal na gamot. Lahat ng chismis na pwedeng kumalat. Narinig na ng lahat sa baryo. Hindi makapaniwala ang pamilya ni Kadoming sa sinapit ng matanda. Tulad nila Linda at Aling Auring, naniniwala ang mga ito na isang balbalang kumuha sa bangkay ng kaanak. Samantalang si Carlo at Alex, ilang linggo nang hindi pinalabas ng kanilang nanay dahil sa takot na makasalubong ang balbal. Ilang linggong binabagabag ang isipan ng dalawa na merong posibilidad si Mang Melchor ang balbal. Kaso nga lang wala silang sapat na ebidensya upang patunayan ang hinala nila. Hindi nagtagal, nagkaroon na naman ng patay sa baryo ng Santa Clara, isang batang lalaki na may edad na 10. Nalunod sa ilog habang naglalaro kasama ang iba pang batang kaedaran. Batay sa kwento ng mga kasama, tumalon ito mula sa mataas na tipak ng bato. Pagbagsak sa tubig, marunong daw itong lumangoy. Kaya nagtaka sila kung bakit hindi na nakaahon. Huli na ang lahat nang malaman nilang nalulunod na pala ito. Bangkay na nang dumating sa ospital. Kawawa naman yung nag-iisa nga po ni Maring Celia, no? Ang bata pa nun eh. Oo nga, kawawa rin si Maring Celia. Mahal na mahal nila yung bata. Nakikita ko, hinahatid niya araw-araw sa paaralan yung apo niya. Nakakalungkot lang at gano'n ang sinapit ng bata. Hindi talaga natin masasabi ang panahon. Kaya dapat para sa mga bata, hindi mo na hinahayaang maligo sa ilog nang walang kasamang matanda Ay sinabi mo pa. Teka, saan ibuburo lang katawan ng bata? May balita ka na ba, Linda? Sa pagkakalam ko, doon daw sa chapel malapit sa bahay ni Kapitan Ibuburol. Maigi nga at malapit lang. Mapupuntahan natin para makilamay At saka si Kapitan mismo nagsabi, sa chapel na lang daw ibuburo lahat ng namamatay sa baryo para mabantayan ng maayos. Hindi na magaya sa nangyari kay Kadoming. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Tuluyan nang naiburol ang katawan ng bata. Marami ang pumupunta araw-araw para makilamay sa namatayan na pamilya. Sa lamay ay naroon uli ang dalawang magpinsan na Carlo at Alex. Maliit lang ang kanilang baryo, kaya halos magkakakilala ang mga taga rito. Tahimik sa loob ng chapel. Ang maririnig lamang ay hikbi ng ina ng bata. Sa gilid naman naroon ang iba pa nilang kapitbahay upang tumulong sa pagtanggap ng bisita. Naupo lamang ang dalawang binata. Nang may mapansin sila,
Bagay na nakita nila nung nakaraan sa lamay ni Kadoming. Oh, si Mang Melchor na naman yan ah. Aba oo nga no. Ano kayang ginagawa niyan sa labas? Parang statwa hindi gumigibo. Ganyan-ganyan yung galawan niya lalo na nung lamay ni Kadoming ah. Ewan ko pare, pero iba yung kutob ko kay Manong Melchor na yan ah. Nagkatinginan ang dalawa at saka bumulong si Alex kay Carlo. Hindi kaya pare, balbal si Mang Melchor? Aba syempre hindi malabo. Batay sa mga kinikilos niya, mula nung nakaraan pa, parang balbal talaga eh. Kung sabihin kaya natin kay Kapitan? Kaso nga lang wala tayong sapat na ebidensya. Di maghahanap tayo ng ebidensya. Saan? At paano tayo maghahanap? Hindi nga natin nakakausap si Manong Melchor eh. Pupunta tayo sa bahay niya. Ano, nababaliw ka na ba? Hindi ba delikado yung gagawin natin? Paano kapag nahuli tayo? Hindi yan. Akong bahala sa'yo. Marahang tumayo si Alex. Sinundan siya ni Carlo. Kaso nga lang paglabas sila ng chapel, nabunggo nila ang isang taga-baryo, si Dante. Nakatayo lang ito sa entrada, diretsyong nakatitig sa kabaong ng bata. Pasensya na ho, Mang Dante. Hindi ito sumasagot. Kaya naman dumiretso na lang ng lakad si Carlo at Alex. Madali silang nagpunta sa kinakatayuan ng maliit na kubo ni Mang Melchor na hindi naman kalayuan sa ilog. Pinagtagpi-tagping yero at plywood lamang ito. Kagad nagtago sa mataas na damo sa gilid ng kubo ang dalawa. Bakit tayo magtatago dito pare? Dito muna tayo hanggat hindi pa bumabalik si Mang Melchor. Malay mo, may makita tayo sa pagbabalik niya. Oo nga no. Kapag napatunayan nating balbal siya, malaking tulong yan para hindi na maulit yung nangyari sa bangkay ni Kadoming. Kaya nga ang gagawin lang natin dito, mag-intay. Mapapatunayan din natin na balbal yan. Matagal nag-antay ang dalawa. Halos mapapikit na sa antok ang mga ito. Kinakagat na rin sila ng lamok at kahit anong insekto sa paligid. Ano ba yan? Puro pantal na yung binti ko sa kagat ng lamok eh. Huwag kang maingay. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Muling natahimik si Carlo sa pinagtataguan. Lumipas ang ilang oras. Nakarinig sila ng mahinang yabag. Naglalakad papunta sa kubo. Sinilip nila ang paparating. Nakita si Mang Melchor. Pumasok ito sa loob ng kubo. Ilang sandali lang ang lumipas ay muling lumabas. Merong dalang itak. Labis ang takot na naramdaman ng dalawa. Sa kabila ng nararamdaman, pinilit nilang kumalma upang makahanap ng sapat na ebidensya. Naglakad si Mang Melchor papunta sa grupo ng puno ng saging na nakatanim sa kaliwang bahagi ng kanyang kubo. Doon ay sinimulan niyang tabasin ang isang puno ng saging. Pabulong na nag-usap ang magpinsan. Bakit kaya nagtatabas ng saging ng 12:00 ng gabi? Hindi kaya yan yung ipapalit niya sa katawan ng bata? Nanlaki ang mga mata ng dalawa. Gusto nilang tumakbo, pero hindi pwede. Patuloy nilang pinapanood ang ginagawa ng lalaki, kahit pawang nanginginig ang mga tuhod ng mga ito. Maya-maya ay natapos ang pagtatabas si Mang Melchor sa puno. Inilagay ang puno ng saging sa tabi ng kubo at muling pumasok sa loob. Pagkaraan ng ilang minuto ay lumabas na may hawak na maliit na bote. Naupo sa bangkito, nagsimulang magpahid sa katawan ng kung anong laman ng bote. Mula sa mga braso nito hanggang papunta sa binti. Pare, magpapalit na yata ng anyo yan ah. Nako, kailangan nating masabihan ng mga taga-baryo bago pa mahuli ang lahat. Inintay ng dalawa na muling pumasok sa kubo si Mang Melchor at saka kumaripas ng takbo pabalik sa chapel. Tama nga ang hinala natin. Si Manong Melchor yung balbal. Mabuti nga nakatakas tayo bago magpalit ng anyo eh. Kung hindi baka tayo pa ay naging biktima nun.
Bilisan mo ang takbo pare, baka maabutan pa tayo. Nang makarating sa chapel, nakaagaw sila ng pansin. Hinihingal si Carlo at Alex. Binigyan sila ng tubig ng isa sa mga tao roon. Pinakalma bago tanungin kung ano ang dahilan ng kinikilos. Mga iyo, saan ba kayo nanggaling? Nakita po namin yung balbal. Ano ka mo, nakita niyo ang balbal? Saan niyo nakita na mapuntahan at mahuli natin? Si Manong Melchor po. Siya po yung balbal. Nagulat ng lahat ng tao nang marinig ang sinabi ni Alex. Maririnig ang bulungan. Kanya-kanyang opinyon patungkol sa sinabi ng binata. Totoo pong sinabi ni Alex, maniwala po kayo. Nakita po namin eh. Nagtatabas po ng puno ng saging si Manong Melchor. Nagpahid sa katawan niya ng likido mula sa maliit na botelya. Nagtatabas ng puno ng saging? Ganitong oras? Opo, kahit puntaan po natin ngayon eh. Makikita niyo sa gilid ng kubo niya, naroon po yung katawan ng saging. Siguradong yon ang gagamitin niya, pampalit sa katawan ng bangkay. Ay, Diyos ko. Dapat mahuli ang balbal. Nang mga sandaling ito, nagmamadali ang mga kalalakihan sa baryo. Kumuha ng kani-kanilang sandata upang gamitin sa paghuli sa balbal. Nagtipon na rin ang kapitan at mga tanod. May dalang solo ang mga ito dahil madilim ang paligid. Anak, mas mabuti siguro dumito na lang kayo ni Alex. Baka mapahamak pa kayo eh. Maring Linda, sila ang nakakita sa balbal, kaya dapat kasama sila. Pero... Nay, hindi po kami mapapahamak. At isa pa, marami naman kaming pupunta doon eh. Mare, kasama si Mang Robert at Dante, kaya wala kang dapat ipag-alala. Narinig ni Robert ang sinabi ni Aling Auring, kaya nilapitan nito si Linda. Huwag kang mag-alala, Linda. Akong bahala sa anak at pamangkin mo. Hindi sila mapapano kapag kasama ako. Lumakad na ang mga kalalakihan patungo sa bahay ni Mang Melchor. Samantalang naiwan naman ang mga babae na nagsimula na rin magdasal sa planong paghuli sa balbal. Sa tabi ng ilog, sa bahay ni Manong Melchor, naabutan nila sa gilid ng kubo ang sinasabing katawan ng saging na pinutol ni Manong Melchor. Hoy Melchor, lumabas ka dyan! Wika ng kapitan. Sumabay na sa pagsigaw ang mga taga-baryo. Hindi naman nagtagal. Lumabas si Melchor sa kanyang kubo. Kita sa mukha nito ang pagtataka. Teka, anong ginagawa niyong lahat dito? Hindi na sumagot pa ang mga kalalakihan. Sinunggaban nila si Melchor. Sinubukan pa nitong tumakas, pero kagad naigapos gamit ang dalang lupid. Ano bang kasalanan ko? Bakit niyo ako ginagapos? Hindi ka na makakapambiktima dito sa Santa Clara. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa bangkay ni Manong Doming. Ano ba? Ano bang sinasabi niyo? Huwag ka nang magmaang-maangan dahil hindi mo na kami maloloko. Alam namin na ikaw ang balbal na umaatake sa baryo natin. At bilang kapitan ng lugar na ito, hindi ko hahayaan na meron ka pang ibang mabiktima. Hindi makapaniwala si Melchor sa mga nangyayari. Hindi na siya tumakas pa dahil alam niya na wala siyang laban sa bilang ng mga kalalakihan na dumakip sa kanya. Nagkakamali kayo. Hindi ako ang tinutukoy niyong balbal. Hindi ako yun. Isa lamang akong hamak na mamamayan. Huwag naman kayong ganyan sa akin. Pagpapaliwanag ni Melchor. May mga taong nakakita sa ginagawa mo, kaya hindi ka na pwedeng tumanggi pa. Tugon ng kapitan. Tama! Dapat mo itong pagbayaran. Melchor, pasalamat ka. Wala kaming balak na patayin ka sa kabila ng mga ginawa mo sa baryo. Maniwala kayo sa akin. Kahit patayin niyo ako ngayon, hindi mawawala ang balbal sa baryo na to. Huwag ka na maraming satsat pa, Melchor. Sige na! Kinaladkad ng mga tao ang nakagapos sa si Melchor.
Nakasunod dito ang iba pang kalalakian na nagnanais sakta ng sinasabing balbal. Bago sila magtungo sa kubo ni Melchor, napagkasunduan ng mga taga-baryo na hindi patayin ng madadakip na balbal. Bagkus ay plano nila itong ikulong sa isang malaking hawla. Nilagyan ng maraming kandado ang kulungan upang hindi ito makatakas. Yan, dyan ka na babagay. Tignan natin kung makatakas ka pa sa kamay namin. Sinubukang yugyugin ni Melchor ang hawla, ngunit gawa ito sa matibay na metal, kaya hindi kayang lusutan. Oh, bakit hindi ka pa magpalit ng anyo para makatakas dyan? Nasaan yung nakakatakot mong itsura? Ilabas mo yung pakpak mo, pati yung mahaba mong dila at matulis na kuko. Wika ng kapitan kay Melchor. Sa ngayon ay naluluwa na dahil sa kanyang sinapit. Sa hindi kalayuan naroon si Carlo at Alex. Nakatanaw sila sa hawla na pinagkulungan kay Melchor. Bagamat alam nila na ito ang balbal, hindi nila maiwasan na maawa sa sitwasyon ng lalaki. Pare, tama ba yung ginawa natin? Naawa ako kay Melchor eh. Pero siya kasi yung balbal na namiminsala sa baryo. Dapat nga hindi ako maawa dyan, di ba? Kahit ako naman naaawa ako sa kanya eh. Pero mas nakakaawa kasi yung nangyari sa bangkay ni Kadoming. Yun na lang din ang iniisip ko para matigil yung konsensya sa utak ko. Kung sa bagay, ngayong nahuli na siya, wala na tayong dapat ikabahala. Hindi na rin kakailanganin ng bawat kalalakihan dito sa atin na sumama sa pagroronda ng mga tanod sa gabi. Makakagala na uli tayo tuwing gabi. Hindi na tayo papagalitan ni nanay. Oo nga no, si Auntie Linda kasi masyadong maigpit eh. O total nakulong na yung balbal. Baka gusto mong tumambay sa kanto bukas. Balita ko may bagong bukas na isawan dun eh. Ilang araw na tayong hindi nakakagala. Ngayon lang tuloy natin masusubukan yung isawan. Abo sige pare, basta usapang pagkain, tara. Tuwang-tuwa ang dalawa nang lisanin ang tanggapan ng baryo. Sa wakas ay makakagala na sila tuwing gabi. Walang pangamba na baka merong balbal na dumagit sa kanila. Kasabay ng kanilang paglisan ay ang pagtulo ng luha ni Mang Melchor habang nakadungaw ang dalawang pares ng kamay sa hawla. 3 araw na ang lumipas. Huling gabi ng burol ni Roy. Ang batang kamakailan lang na nalunod sa ilog. At dahil huling gabi na ito, dinagsa ng taong gustong makaramay ang chapel kung saan ito nakaburol. May ilan na nagbigay ng kanilang mga donasyon para sa pamilya ng namatay. Naroon si Linda upang tumulong at mag-asikaso sa mga bisita. Ay nako, bakit ba ang kalat naman dito? Eto mga batang takbuhan ng takbuhan, hindi na napagod ang mga yan. Wika ni Linda kay Aling Auring. Sinisimot ang nagkalat na balat ng inumin at plastik ng mani. Mga bata yan, hayaan mo na Linda. Linisin na lang natin at bumalik tayo sa loob. Magluluto pa tayo ng sopas. Ano pa nga bang magagawa natin? O mga bata, dahan-dahan sa pagtakbo ha? Nang matapos linisin ng kalat, nagmamadaling pumasok sa loob ng chapel ang dalawa. Iniwan namang naglalaro pa rin sa labas ang mga bata. Hanggang sa napansin ng isa sa mga bata ang nakabaliktad na walis tingting. Kinuha niya ito upang gamiting laruan. Sa kabilang banda, bitbit ang isang supot ng isaw at barbecue. Masayang naglalakad sa kalagitnaan ng maliwanag na gabi si Carlo at Alex. Galing na naman sila sa isawan mula sa kabilang kanto. Nagustuhan nila ang lasa at timpla ng sausawan, kaya palagi nilang binabalik-balikan. Sulit tong nabili natin pare ah. Pero busog na ako. Ibibigay ko na lang kay nanay. Nasa chapel pa si Auntie Linda ngayon, di ba? Gusto mo idaan na muna natin yan? Ay oo nga pala. Wala palang tao sa bahay. Sige, idaan na lang natin sa chapel. Kalmadong naglalakad ang dalawa. Meron silang nakasalubong.
taga-baryo na tumatakbo na tila takot na takot. Hinarang nila ang lalaki. Nagimbal sa narinig. Yung balbal. Kinuha ng balbal yung katawan ng bata. Ano? Paano nangyari yun? Nakakulong si Mang Melchor ah. Sigurado po kayo? Nakita niyo ba, kuya? Oo. Kita ng dalawang mata ko. Lumipad eh. Sigurado ko balbal yun. Nagkatinginan ang dalawa. Hindi na sila nagsayang ng oras. Dali-dali na silang tumakbo patungo sa chapel. Nabutang nag-iiyakan ang ilan sa mga kapitbahay habang yakap ang bawat isa. Hinanap ni Carlo ang nanay. Nakita nito na hawak ang isang bata na may dalang walis tingting. Nay, ano po bang nangyari? Nasaan po yung iba nating kapitbahay? Nasaktan po ba kayo? Diyos ko, mabuti at ayos kayo ni Alex. Wala namang nasaktan sa amin pero yung bangkay ni Roy. Kinuha ng balbal eh. Kung alam ko lang na makakatakas si Melchor, hindi ko sana hinayaan tong bata na tanggalin yung walis tingting eh. Para saan po ba yung walis tingting? Hindi kagad nakasagot si Linda sapagkat nakita nito ang pagdating ng matandang albularyo na si Nestor. Mula pa ito sa kabilang bayan, kaya naman lubos ang kanyang tuwa nang makita ito sa kanilang baryo. Alam ni Linda ang dahilan kung bakit naparito ang albularyo. Ang paglalagay ng walis tingting ng nakabaliktad sa pintuan, mabisa upang hindi makapasok ang balbal sa isang lugar. Subalit sa oras na tanggalin nito ng kung sino man, parang iniimbita nyo na ang balbal sa pakay niya dito. Canestor, mabuti naman po't nakarating kayo. Kailangan po ng Santa Clara ng tulong nyo eh. Nakasuot ng puting damit at kulay maroon na pantalon. Kitang-kita din ang medalyon sa kanyang dibdib. Nay, siya po ba yung albularyo na palagi niyong sinasabi sa amin? Oo, siya nga yun. Nung gabi na umuwi kayo ni Alex at sinabi niyong nakita niyong balbal, nagpunta ako kagad kinabukasan sa kabilang bayan. Kumonsulta kay Canestor. Alam ko may kakayahan siya sa mga ganong bagay eh. Ang payo niya sa akin, maglagay ng walis tingting sa labas ng bahay para hindi makapasok ang balbal. Tumigil sa pag-iyak ang ilan sa mga tao nang marinig ang sinabi ni Linda. Tila nabuhayan sila ng loob. Umasa para sa kapayapaan ng baryo. Canestor, tulungan niyo po kaming mahuli ang balbal. Si Melchor po yun eh. Napakunot ang noon ni Canestor sa sinabi ni Aling Auring. Ano ka mo? Melchor? Oho, bakit ho? Kayong dalawa, dalhin niyo ako kay Melchor. Wika ni Canestor kay Alex at Carlo. Kaso nga lang hindi po namin alam kung nasan siya ngayon eh. Siguradong nakatakas po yun sa kulungan niya. Kaya nga po nawala dito yung bangkay eh. Mga hangal, hindi si Melchor ang balbal. Mali ang kinulong nyo. Pero nakita po namin siya. Huwag na kayo magpaliwanag. Bilisan nyo. Ang importante ngayon, madala nyo ako kay Melchor. Carlo, kung hindi si Manong Melchor ang balbal, siguradong nakakulong pa rin siya ngayon. Bilisan yung dalawa. Marami nang nasasayang na oras. Maaari pa nating maibalik dito ang bangkay ng bata. Kagad na kumilos si Carlo at Alex upang ituro ang daan kay Canestor. Nakasunod din ang ilan sa mga taga-baryo upang mag-usisa sa mga susunod na pangyayari. Nang makarating sa tanggapan, sinalubong sila ng tao sa tanod. Itinuro kung saan nakakulong si Manong Melchor. Nagulat sila sa nadatnan. Totoo nga, nandito pa rin si Manong Melchor. Hindi nga siya ang balbal. Naku Carlo, nagkamali nga tayo. Tuluyan nilang nilapitan si Melchor na nakaupo lamang sa sulok ng hawla. Napansin nito, may mga taong papalapit sa kanya. Kaya naman nakiusap kagad si Melchor. Pakawalan niyo ako dito. Wala naman akong ginagawang masama eh. Hindi akong kumuha sa bangkay ni Doming. Matalik kong kaibigan si Doming. Hindi ko yun magagawa sa kanya.
Kung ganun, bakit po kayo nakatayo sa labas ng bakuran nung gabi na binuburol si Kadoming? Kahit nung araw nung burol ng bata, nandun din kayo eh. Nakita po namin kayo. Nagtabas kayo ng puno ng saging eh. Pagkatapos nun, may pinahid kayong likido sa katawan nyo. Hindi ko kayang pumasok sa loob ng tahanan dahil masakit sa akin na mawalan ng kaibigan. Kapareho ng sitwasyon sa batang si Roy. Malapit sa akin ang bata dahil palagi niya akong binabati. Paminsan binibigyan pa ako ng ulam kaya hindi ako makapasok sa sakit na nararamdaman. Parang pamilya ko na ako ituring si Roy kaya hindi ko matanggap na maging siya ay nawala. Dahil sa kagustuhan ko makabawi sa pagiging mabuti ng bata sa akin, naisip ko magandog sa kanyang lola Celia ng saging na tanim ko. Kaya nung gabing yon, nagtabas ako. Hiniwalay ang katawan ng puno. Bala kong kunin yung ubod eh. Gagawin ko sanang ulam sa mga darating na araw. Ang tungkol naman sa sinasabi niyong likido, langis yun mula kay Nestor. Pinapahid to sa aking katawan kapag nakakaramdam ako ng pananakit. Hindi muna kasi kayo nagtatanong. Napabuntong hininga si Nestor habang ang dalawang bata nagsisisi sa lahat ng ginawa nilang pambibintang kay Mang Melchor. Mag-isa na lang ako sa buhay. Wala na akong pamilya dahil katulad ng sinapit ko dito sa Santa Clara, napagbintangan din sila. Sinunog ang bahay na tinutuloyan namin noon. Ako lang ang nakaligtas. Manong Melchor, patawarin niyo po kami ha, pinagbintangan namin kayo eh. Nadala po kami ng takot ng mga panahon na yun eh. Huwag kang mag-alala kaibigan, nandito na ako para iligtas ka. Ilalabas kita sa kulungan. Ang tunay na balbalang dapat mahuli. Tinanggal ang kandado sa hawla at pinakawalan si Mang Melchor. Sa wakas ay nakalaya na siya. Nagpasalamat ito sa lahat ng tumulong. Hindi na rin nagsayang ng oras sina Carlo. Kagad silang nagtanong kung saan nagtungo ang kapitan at mga tanod. Siguradong susundan ng mga ito ang balbal upang bawiin ang kinuhang bangkay. Malakas ang kutob kong nasa malapit lang ang balbal. Naaamoy ko masangsang niyang aroma. Ako rin eh. Parang may naaamoy ako. Bulok at malansa. Tinignan ang buong paligid. Tila nagmamasid sa kung anong maririnig na kilos sa tabi. Maya-maya pa, nakarating na sila sa paanan ng kabundukan. Baka nandun sa lugar kung saan natin nakita yung kalansay ni Kadoming. Hindi pa man nakakarating. Tanaw na nila ang kumpol ng mga tao mula sa baryo. Naghahalughog sa mataas na damo. Bagamat may naaamoy silang mabaho, patuloy pa rin sila sa paghanap. Nasa na kaya yun? Napainto sa ilalim ng mataas na puno si Alex. Inayos ang tsinelas na suot dahil napigtas na yata ito sa kakatakbo. Habang inaayos, pasipol-sipol pa ito hanggang sa isang malamig na likido ang tumulo sa ulo niya. Huh? Ano to, kadiri naman? Kinapa ang likuran. Napansin ang kulay ng dugo. May halong laway ang nakapa. Dahan-dahang tumingala. Nakita ang balbal. Nasa itaas ng puno, nilalantakan ang hawak na bangkay. Napasigaw si Alex. Naalerto din ang balbal. Lumipat sa iba't ibang puno upang tumakas. Bilisan niyo! Huwag niyo siyang hayaang makalayo dito! Tinugis ng mga tao ang balbal. Samantalang naghahanda naman si Nestor upang sagupain ito, gamit-gamit ang dalang langis. Nagtungo papuntang kabundukan ng balbal, kaya napahinto ang ilan sa kanilang mga kasama dahil hindi alam ang ruta na pasikot-sikot. Mas mabuti pa ako mag-iiwalay tayo. Bubuo ng pangkat upang mas mapabilis ang paghanap sa kinaroroonan nito. Sundan niyo lamang ang mabahong amoy. Siguradong nasa malapit lang yan. Wika ng kapitan, saka umakyat ng kabundukan nang walang kasiguraduhan. Nestor, hindi po ba tayo susunod sa kanila? Hindi. Mananatili lang tayo dito hanggang sa makita ng gabay kong engkantong kinaroroonan ng balbal.
Kumuha kayo ng mga bagay na maaaring lumikha ng malakas na ingay. Kahit ano, basta malakas ang tunog. Takot ang balbal sa malakas na ingay at liwanag. Pwede rin magdala kayo ng sulo. Nataranta ang dalawa sa utos ni Canestor. Kahit may natitirang dugo sa katawan ni Alex, hindi na ito pinansin. Tumakbo pabalik sa nayon. Dumiretso sila sa bahay nila Carlo. Doon ay kumuha sila ng kaldero at iba't ibang bagay na magagamit sa paggagawa ng ingay. Dala ang mga gamit. Pinilit ng dalawa na tumakbo ng mabilis sa abot ng kanilang makakaya. Habang papunta sa paanan ng kabundukan, nakita ang mga kapitbahay na may dala na pang-ingay. Nang magsabi ng hudyat sa Canestor, gumawa na sila ng ingay. Sige, lakasan nyo pa ang pag-iingay. Maya-maya, siguradong lalabas din ang balbal. Kasabay ng paglakas ng ingay, ay siya ring paglakas ng hangin sa paligid. Makikita ang paggampas ng hangin sa mga puno, ang paglipad ng mga dahon, papunta sa rumaragas ang ilog. Dala ng hangin ang mabahong amoy na nanggagaling sa balbal. Hindi nagtagal. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw sa paanan ng kabundukan. Ramdam sa sigaw nito ang labis sa sakit. Kitang-kita nila ang balbal. Bumubulusok papunta sa kanila. Makasama, yumuko kayong lahat! Paikot-ikot sa ere ang balbal. Hindi sila maatake. Ihanda nyo ang lambat. Kapag bumaba ang lipad, ihagis nyo. Hindi na yan pwede makatakas sa atin. Ilang minuto ang tinagal bago ito muling bumulusok pa ibaba. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga taga-baryo na ihagis ang lambat sa balbal. Pumulupot ito sa katawan at pakpak ng nilalang, kaya kagad itong bumagsak sa lupa. Gamit ang mahabang mga kuko, sinubukan itong tumakas sa pamamagitan ng paglaslas sa lambat. Inaasahan na ng mga taga-baryo na gagawin ito ng balbal. Napaghanda nila ang magiging kilos. Inilabas sa mga kadena na ginamit noon sa hawla na pinagkulungan kay Manong Melchor. Itinali ang mga paa at kamay nito gamit ang makapal na uri ng tanikala. Sinigurado na wala na itong takas sa kanila. Ikulong sa aula. Hindi yan pwede makatakas. Ayos na ba talaga? Nahuli na ba? Halos maihipa ako. Buti na lang napigilan ko. Huwag kang magpakampante. Hindi pa tapos. Ano ho, hindi pa tapos? Nahuli na yung balbala. Hindi na nagsalita pa si Canestor. Dumiretso ng lakad papunta sa kagubatan. Canestor, saan po kayo pupunta? Dito po yung daan pabalik sa nayon. Hindi sila nilingon ni Canestor na para bang wala itong naririnig. Napakamot na lang sa ulo ang dalawang binata. Halina kayo mga bata. Baka hindi na natin maabutan si Nestor. Mahirap maligaw sa agubatan ng ganitong oras. Robert, sumama ka sa akin. Wika ni Manong Melchor. Naglakad na rin ito papasok sa loob ng kagubatan. Akala ko tapos na. Hindi pa pala. Habang tahimik na sumusunod si Melchor at Robert, wala namang humpayang reklamo ng dalawang binata na kasama. Kulang na lamang maging tunog ng mga kuliglig ay pansinin. Napahinto ang grupo sa paglalakad nang makita ang figura ni Canestor. Nakatayo lamang ito sa harapan ng nakahigang putol na katawan ng akasya. Nang mas lumapit pa ang grupo sa bagay na nasa ibabaw ng akasya, naging malinaw sa kanila. Ito ang katawan ng batang si Roy. Napatakip na lamang sila ng ilong nang maamoy ang aroma ng nakakasulasok na laman. Wala na ang mga lamang loob. Bukas ang gitnang bahagi ng katawan. Kawawa naman. Patay na. Binastos pa. Walang ya talagang balbal. Kung binigyan nyo lang ako ng pagkakataon na patayin yon, talagang gagawin ko. Pasalamat tayo may natira pa sa bangkay ng bata.
Kaunti lamang ang nakain ng balbal. Kung hindi ito nabantayan ng aking gabay, malamang nakuha na ito ng iba pang nilalang. Wala man lang akong nagawa para sa batang yan. Kung mamarapati nyo, hayaan niyong ako mismo ang kumarga sa bangkay niya pabalik sa chapel. Tumango bilang sagot si Canestor at Robert. Walang arteng binuhat ni Mang Melchor ang bangkay. Hindi alintana ang mabahong amoy. Tahimik lang ang grupo habang naglalakad. Walang ni isa ang gustong bumasag sa pagdadalamhating nararamdaman. Kasabay ng katahimikan nito, ang lihim na pagluha ng mga taga-baryo nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng paslit. Kinabukasan, sumapit na ang umaga sa baryo ng Santa Clara. Hindi pa rin malimutan ng lahat ang mga pangyayari noong gabi. Nananahan pa rin ang takot sa kanilang mga katawan dahil sa ginawa ng balbal. Muling ibinurol ang natitira sa bangkay ni Roy. Tulad nung unang araw ng burol nito, walang humpay pa rin ang pag-iyak ng kanyang nanay. Bilang nag-iisang anak lamang ni Carol, ang nanay ni Roy, hindi nito matanggap ang sinapit sa kamay ng balbal. Balo na ito kaya talagang ingat na ingat sa kanyang anak. Namatay ang nobyo dahil sa atake, ni hindi man lang nalaman ng kasintahan na nagkaanak sila. Kaya tanging si Aling Celia na lamang ang katuwang nito sa buhay. Gustong gumanti ni Celia sa ginawa ng balbal sapo. Kaya naman kinaumagahan, kagad siyang pumunta sa tanggapan ng baryo kung saan nakakulong ang nilalang. Nakita niya ang hawlang pinagkukulungan nito. Balot ito sa kadena at malalaking tanikala. Lumapit si Celia sa hawla. Rumihistro ang gulat sa muka nang makita ang itsura ng balbal na nasa anyong tao. Dante! Ikaw ba yan? Bumalik sa kanyang alaala noong araw ng burol ni Roy. Nakita niya si Dante, nakatayo lamang sa entrada ng chapel, hindi pumasok sa loob upang makiramay. Kaya pala hindi makapasok dahil sa walis tingting na nakabaliktad. Walang niya ka, Dante. Paano mo nagawa yan sa sarili mong apo? Anong sinasabi mo? Anong apo ko? Tanong ni Dante. Kay tagal kong nilihim ang tunay na pagkatao ni Roy sa takot na mahusga ng anak kong si Carol na nadisgrasya. Pero ngayon sasabihin ko, para sa kaalaman mo, ang namatay mong anak na si Norman ang nakabuntis kay Carol. Siya ang tatay ni Roy. Natigilan si Dante sa mga narinig mula kay Celia. Hindi ko sinabi sa ibang tao dahil ayaw din ni Carol. Paano mo nagawa yan sa sarili mong apo? Sumagot ka! Unti-unting mababakas ang pagsisisi sa mukha ni Dante. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tuluyang bumagsak ang luha. Ano pang silbi ng pag-iyak mo? Nilapastangan mo ang bangkay ni Roy. Nang araw na yun, nalaman ng buong baryo ang tungkol sa pagkatao ng balbal. Nagulat ang iba sa balita, habang ang iba, nagkaroon lalo ng galit sa balbal. Matapos ang kaganapan, pilit ibinalik ng mga tao sa baryo ang sigla ng kanilang nayon. Nagbigay ng pagpapasalamat kay Canestor. Siya na rin ang bahala sa balbal. Sa kabilang dako naman ng Santa Clara, makikita si Carlo at Alex na nagtatabas ng puno ng saging. Bilang paghingi ng tawad sa pambibintang na ginawa kay Mang Melchor, tinulungan nila ang matanda sa mga gawain. Nagsilbing aral din sa dalawa ang kaganapan. Huwag kagad magbibintang. Huwag magpapakalat ng mga impormasyon, lalong-lalo na kung hindi ka sigurado sa mga sasabihin. Ngunit hindi rin masisisi ang dalawa. Sa takot na dala ng mga balbal, talagang hindi ka na makakapag-isip pa ng maayos. Kayo ba mga kabayan, meron ba kayong karanasan na yung bangkay ng tao pinalitan ng katawan ng saging? Huwag kayo maya na ibahagi yan sa comment section.
Maraming salamat. May mga pagkakataon ba na nararamdaman mo, hindi mo na alam yung gagawin sa buhay? Yung tipong walang direksyon, magwo-work ba yung plano? O hindi kaya, baka magsayang ka lang ng pera at oras. Ito subukan mo kabayan. Gabay medalyon pangkalahatan. Simbolo ng pag-asa, gawang Pilipino, gawang lokal. Ano ang bisa? Lucky charm pampaswerte at gabay. Sa career, health, love life, and finance. Ang simbolo na nasa gitna ay old tattoos ng mga Pilipino, travelers and compass. At ang mga salita na nakapalibot ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino, na ang ibig sabihin, kalakasan, kayamanan, kalasag at katalinuhan. Kasama din dito ang 6 na sangkap na hinalo habang kinukurba ang medalyon. 6 na pangkalikasang sangkap. Tawas tapol, leklay, diamante negra at 3 lihim na sangkap. 6 na antingero sa Negros ang nagbasbas at bumuhay sa medalyon kasama ang orasyon at guideline sa package. Available ito sa necklace version, bracelet version at keychain version. Kung interesado ka kabayan, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise.